Kumusta po, ako si Dr. Mila de la Paz at inialay ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga hamon at oportunidad sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda. Sa loob ng maraming taon, malapit akong nakipagtulungan sa mga nakatatandang kababaihan at nauunawaan ko ang mga alalahanin na kinakaharap ng marami sa inyo, lalo na pagdating sa kalusugang sexual at sigla. Ngayon, nais kong talakayin ang isang paksa na madalas na napapalibutan ng maling impormasyon at katahimikan, ngunit isa na napakahalaga para sa pangkalahatang kapakanan. Nalinlang po kayo. Sa loob ng mga dekada, sinabihan ang mga kababaihang lampas, 60 na huli, na ang lahat para mapabuti ang kanilang kalusugang sexual. Na ang panunuyo ng ari, masakit na pakikipagtalik at nawawalang pagnanasa ay bahagi lamang ng pagtanda. Isa po itong malaking kasinungalingan. At ngayon, narito ako para patunayan na mali iyon. Bilang isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan na may higit sa 30 taong klinikal na karanasan, natulungan ko ang mga kababaihan na maibalik ang kanilang kaginhawahan, kasiyahan at maging ang mas matinding pakiramdam hanggang sa kanilang edad na 60s, 70s. At higit pa, paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi sa isang mas komportable tumutugon at mas batang pakiramdam na ari ay hindi mga hormone, hindi mga lubricant, at hindi nangangailangan ng anumang bagay na hindi ninyo pa naririnig, ginagamit lamang sa ibang paraan. Iyan ang bahaging hindi kailanman sinasabi sa mga nakatatandang kababaihan hanggang na ngayon. Sa artikulong ito, gagabayan ko kayo sa 5 makapangyarihan at napatunayan ng siyensya ng mga sikreto na hindi lamang nagpapanatili, kundi maaaring magpanumbalik ng inyong kalusugang sexual pagkatapos ng sita. Ito ang mga sikreto na isinusumpa ng libo-libo sa aking mga matatandang pasyente na nagpabago ng kanilang buhay. Ang sikreto bilang 3 ang pinakagugulat sa maraming kababaihan. Ito ay isang bagay na magagawa ninyo sa loob lamang ng wala pang 5 minuto bawat araw at nagtitrigger ito ng isang natural na proseso ng paggaling na nakalimutan na ng inyong katawan na meron pa pala ito. Dadako tayo riyan mamaya. Sa paglipas ng mga taon, nakausap ko ang daan-daang kababaihan sa kanilang 60s, 70s. At higit pa na tahimik na nagtatanong ng parehong katanungan. Normal po ba na napakatuyo at hindi komportable sa bandang ibaba? Ang sagot ko ay palaging pareho. Oo, karaniwan ito. Ngunit hindi ito permanente. Sa katunayan, ang pinakaunang hakbang sa pagpapanumbalik ng pakiramdam, kumpiyansa at kaginhawahan ay nagsisimula sa loob mismo ng inyong katawan sa pamamagitan ng pagbabaligtad ng isang bagay na tinatawag kong the pelvic fade. Ating tingnan ng mas malapitan kung paano ito gumagana at kung paano ito bubuksan. Sikreto, una, baligtarin ang pelvic fade sa pamamagitan ng mga ehersisyong nakatuon sa daloy ng dugo. Naaalala ko ang isang partikular na pasyente, si Aling Susan, 67, taong gulang, isang retiradong guro mula sa Cebu. Pumasok siya sa aking klinika, nabagsak ang mga balikat, mahina ang boses, at iniiwasan ng eye contact. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili sa wakas, ay sinabi niya, "Drapaz, pakiramdam ko po ay sarado na ako sa bandang ibaba. Ayaw ko sanang sabihin, pero ang intimacy ay hindi ko na po talaga maisip." Ang inilarawan ni Susan ay isang bagay na paulit-ulit kong naririnig mula sa mga kababaihan sa kanyang edad. At ang totoo, tama siya. Siya ay kumukupas, ngunit hindi sa paraang kinatatakutan niya. Hindi ito isang sakit. Hindi ito permanente. Ito ang tinatawag kong pelvic fade. Kasi pagkatapos ng edad 60, maraming nagsisimulang magbago sa katawan ng isang babae. Ang daloy ng dugo ay nagiging hindi na gaanong epesyente. Ang mga kalamnan na sumusuporta sa ibabang bahagi ng balakang, ang mga responsable para sa sexual function, pagkontrol sa pag-ihi, at maging sa pakiramdam, ay nagsisimulang humina. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagbabagong ito ay nagiging sanhi ng pagtanggap ng mas kaunting oxygen
mas kaunting dugong mayaman sa sustansya at mas kaunting stimulasyon ng mga tissue sa ari at clitoris. At kapag nangyari iyon, ang mga bagay ay nagsisimulang mag-atrophy, dahan-dahan tahimik. Ngunit narito ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan, maaari ninyo itong baligtarin. Hindi sa pamamagitan ng magugulong cream, hindi sa mga hormone, kundi sa tamang uri ng nakatarget na ehersisyo, isang ganap na natural na pamamaraan na ginagamit sa mga klinikal na setting sa loob ng mga dekada. Ang tinutukoy ko ay ang pelvic floor muscle training o PFMT. Madalas itong tawaging Kegels at hindi lamang ito para sa pag-iwas sa pagtagas ng ihi. Ang pagpapalakas sa mga kalamnan na yon ay maaring lubos na mapabuti ang daloy ng dugo, lubrikasyon pakiramdam at oo kaginhawahan. Ito ay isang bagay na personal kong itinuro sa daan-daang kababaihan sa kanilang 60s, 70s at maging sa kanilang 80s. Ang mga resulta ay madalas na masasabing life-changing. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito ng simple para masubukan ninyo ito sa bahay. Una, hanapin ang kalamnan na ginagamit ninyo kapag sinusubukang pigilan ang paghihi. Iyan ang inyong pelvic floor. Dahan-dahan ngunit mariin ninyong pipigilin ang kalamnan na yon sa loob ng mga 15 segundo pagkatapos ay i-release. Uulitin ninyo yon ng 2 hanggang 15 beses, mas mainam kung 2 hanggang 3 set bawat araw. Ang ilang kababaihan ay mas gustong gawin ito habang nakaupo sa isang silya. Ang iba naman ay nakahiga. Walang maling paraan, basta't mananatili kayong consistent. Ilang minuto lamang ito bawat araw. 2 ang nagagawa nito. Una, pinasisigla nitong muli ang daloy ng dugo sa buong pelvic region na nagbibigay muli ng oxygen sa tissue na maaaring nagsimula ng mag-atrophy dahil sa maraming taon ng hindi paggamit. Pangalawa, pinapalakas nito ang parang duyan na mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog at ari. Ang lakas na yon ay nagreresulta sa pinabuting tono at mas mahusay na pagpapanatili ng dugo na nangangahulugang mas natural na lubrikasyon, mas matinding pakiramdam at isang kitang-kitang pagbabalik ng kaginhawahan. Si Aling Susan, ang pasyenteng nabanggit ko kanina, ay sinimulang gawin ito tuwing umaga kasabay ng kanyang kape, 5 minuto lang bawat araw. Bumalik siya pagkatapos ng 3 buwan na may ngiti sa kanyang mukha at may sigla sa kanyang paglakad. Hindi lang niya naibalik ang kanyang kumpiyansa. Naibalik niya ang kakayahang makaramdam ng kasiyahan at koneksyon ng walang anumang reseta. Ngayon gusto kong linawin, hindi ito isang magic trick. Hindi kayo gigising bukas at magiging 20 maulit. Ngunit ang mapapansin ninyo sa paglipas ng panahon ay magsisimula kayong makaramdam na mas buhay. Makakakita kayo ng mga pagbabago. Mararanasan ninyo ang isang panibagong pakiramdam ng kontrol sa inyong sariling katawan. At para sa maraming kababaihan, iyon pa lamang ay sapat na. Mayroong isang bagay na nagbibigay kapangyarihan sa kaalaman na hindi ninyo kailangang umasa sa mga panlabas na solusyon upang mabawi ang inyong sensualidad, na naaalala pa rin ng inyong katawan kung paano tumugon, kung paano bumukas, kung paano makaramdam. Kailangan ninyo lang itong paalalahanan. Ang pelvic floor training ang paalalang iyon. Ngunit dito ito nagiging mas interesante. Paano kung sabihin ko sa inyo na para sa ilang kababaihan, kahit na bumuti na ang daloy ng dugo, hindi pa rin nila nakikita ang kanilang buong potensyal na ibalik iyon ay dahil sa isang mas malalim na structural factor, isang bagay na nakatago sa ilalim ng ibabaw na tahimik na pumipigil sa inyong kaginhawahan kahit na malakas ang inyong daloy ng dugo. Ang susunod na sikretong ito ay isang bagay na bihirang pag-usapan ng mga doktor. Kinasasangkutan nito ang isang bahagi ng inyong katawan na isinuko na ng karamihan sa mga kababaihan. At kapag natutunan ninyong makipagtulungan dito, ng dahan-dahan at ligtas, maaari ninyong mabuksan ang kaginhawahang matagal nang nawala. Pag-usapan natin ang tissue na nagpapahigpit sa inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan.
Sikreto 2, ligtas na pagpapanumbalik ng pagkaelastiko ng walang hormones. May isang bahagi ng anatomya ng babae na halos walang sino mang nag-uusap ng may habag. Hindi sa TV, hindi sa mga pangunahing gabay sa kalusugan, at kahit na sa karamihan ng mga tanggapan ng doktor. Ngunit sa aking 30 taong pagtatrabaho sa mga kababaihang lampas, sita paulit-ulit kong nakita kung paano ang isang nakatagong salik na ito ay gumaganap ng malaking papel sa pagkawala at potensyal na pagbawi ng sexual na kaginhawahan at pag-andar. Ito ang pagkaelastiko ng pader ng ari at malamang iniisip ninyo na tuluyan na itong nawala. Kapag unang beses ko itong ipinapaliwanag sa mga pasyente, karamihan ay nagugulat. Naaalala ko ang isang babae, si Aling Helen, 72, isang byuda mula sa Baguio, na tumingin sa akin ng malaki ang mga mata at sinabing, ibig sabihin, ang paninikip at discomfort ay hindi pala permanente. Ang totoo, oo, sa maraming kaso ay maaari itong maibalik. Ang vaginal atrophy, ang pagnipis at pagkatuyo ng mga pader ng ari, ay nagiging sanhi ng pagkawala ng flexibility ng tissue. Ito ay kumikilos na parang isang hadlang na ginagawang masikip masakit o kahit imposible ang intimacy. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan ay hindi lamang ito tungkol sa kakulangan ng estrogen. Ito ay tungkol sa pagkawala ng kakayahan ng tissue na umunat at tumugon. Sa paningin at pag-andar ang ari ay nararamdamang mas maikli at mas masikip kahit na walang teknikal na nawawala. Napansin ni Aling Helen ang pagbabago sa paglipas ng mga taon. Sinubukan niya ang iba't ibang lubricant, mamahaling cream, kahit mga herbal na lunas, ngunit walang nakatulong. Nang maipaliwanag ko ang papel ng pagkaelastiko ng tissue, tinanong niya sa akin ang tanong na sa huli ay itatanong ng bawat babae, maaayos ko ba ito? At ang sagot ay oo, dahan-dahan, ligtas, nang walang habambuhay na pag-asa sa mga hormone. Ang kinakailangan ay isang metodolohikal na proseso ng araw-araw banayad na pag-uunat na nakatuon sa muling pag-hydrate at pag-recondition ng tissue na yon na hinihikayat ang katawan na alalahanin ang natural nitong flexibility. Hindi ito masakit. Hindi ito nagsasangkot ng puwersa. Ito ay tungkol sa pagiging consistent pasensya at intensyon. Narito kung paano ko ito madalas ipaliwanag sa aking klinika at kung paano ko ito ibinahagi kay Aling Helen. Tulad ng isang masikip na kalamnan na maaaring maunat sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng banayad na paggalaw, gayon din ang tissue na ito. Ang susi ay painitin muna ang lugar, karaniwan ay may maligamgam na compress o ilang minuto sa paliguan upang mapabuti ang flexibility ng tissue. Pagkatapos gamit ang banayad panloob na masahe o mga clinically approved na vaginal dilator, maaari ninyong dahan-dahan at ligtas na hikayatin ang tissue na umunat. Ang prosesong ito na ginagawa sa loob lamang ng ilang minuto araw-araw ay tumutulong na maibalik ang daloy ng dugo at hydration sa mga selula. Sa paglipas ng mga linggo at buwan ng tissue ay nagsisimulang tumugon. Ang nagpapalakas sa prosesong ito ay hindi lamang ang pisikal na pagbabago. Ito ay ang psikolohikal na pagbabago. Para sa maraming kababaihan, ito ay nagiging isang sandali ng muling pag-angkin ng kontrol sa kanilang mga katawan. Hindi ito tungkol sa pagbibigay kasiyahan sa isang kapareha. Ito ay tungkol sa pakiramdam na komportable sa iyong sariling balat, muli pakiramdam na present, pakiramdam na buo. Bumalik si Aling Helen pagkatapos ng 8 linggo na may tahimik na ngiti. Hindi siya gaanong nagsalita noong una, ngunit sinabi niya sa akin na may nakilala siyang bago. Dagdag niya, nagawa ko pong maging intimate muli, sabi niya. Nang walang sakit, hindi ako naniwalang posible pa pala ito. Ngayon magiging tapat ako, hindi lahat ng babae ay nakikita ang eksaktong parehong resulta. Lahat tayo ay may iba't ibang panimulang punto. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang pisikal na resulta. Ito ay ang pagbabalik ng posibilidad ng pag-asa. Ang pakiramdam na ang inyong katawan ay hindi bumababa, ngunit may kakayahan pa ring maghilom,
may kakayahan pa ring magbago. At narito ang bahaging ginagawang mas nakakahikayat ito. Ang pagpapanumbalik ng pagkaelastiko ng tissue ay hindi lamang ginagawang mas komportable ang pakikipagtalik. Pinapabuti nito ang pakiramdam at pangkalahatang kalusugan ng pelvic. Habang ang tissue ay nagiging mas malambot at hydrated, nagiging mas tumutugon ito. Ang resulta ay isang mas natural na pakiramdam ng pagiging bukas, isang bagay na inakala ng maraming nakatatandang kababaihan na tuluyan na nilang nawala. Ngunit kahit gaano kaepektibo ang sikretong ito, mayroon pa kayong ibang kailangang malaman. Dahil ang flexibility ng tissue at daloy ng dugo ay bahagi lamang ng kwento. May isa pang salik sa kaibuturan ng inyong sistema na tumutukoy kung gaano katugon ang inyong katawan sa mga pamamaraang ito. Nakakaimpluwensya ito sa pagbabagong buhay ng inyong tissue sa inyong enerhiya at maging sa inyong pagnanasa. At ang nakakagulat na bagay, wala itong kinalaman sa mga ehersisyo o pag-uunat. Ito ay may kinalaman sa kung kailan kayo kumakain at kung paano kayo natutulog. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ang maliliit na pagbabago sa inyong pang-araw-araw na gawain nang walang anumang tableta o suplemento ay maaaring lubos na mapalakas ang inyong natural na balanse ng hormone at pabilisin ang inyong proseso ng paggaling mula sa loob. Sikreto 3, palakasin ang natural na hormones sa pamamagitan ng tamang oras ng pagkain at pagtulog. Hindi ko malilimutan si Aling Diana. Siya ay siknis-hiwalay sa asawa at nagsimulang makipag-date muli pagkatapos ng halos isang dekada ng pag-iisa. Pumasok siya sa aking opisina na may kalmadong ngiti, ngunit sa ilalim nito, nakikita ko ang bigat na kanyang dinadala. Sinabi niya sa akin, "Trapas, hindi ko na po ramdam na babae ako. Hindi naman ako pagod. Para lang akong blangko. Hindi ako gumigising na masigla o handa at isinusumpa ko na parang natutuyo na ako sa lahat ng dako." Ang kwento ni Diana ay lubhang karaniwan. Nakikita ko ito sa mga kababaihan na ginugol ang kanilang buhay sa pagtatrabaho, pagpapalaki ng pamilya, pag-aalaga sa lahat ng iba pa. Sa isang punto ang kanilang sariling sigla ay napupunta sa likuran at pagkatapos ay gigising sila isang araw at magtataka kung saan napunta ang lahat. Ang tahimik na panloob na kislap na yon, ang bahagi sa atin na nagpaparamdam sa atin na makatas may kumpiyansa puno ng buhay ito, ay lumalamlam. Ngunit narito ang bahaging hindi nauunawaan ng maraming kababaihan. Ang pakiramdam na ito ay hindi lamang nasa inyong isipan. Ito ay hormonal. Partikular ito ay nakatali sa maselang balanse ng estrogen-progesterone at maging ng testosterone at kung paano gumagawa at pinoprotektahan ng inyong katawan ang mga hormone na iyon habang kayo ay tumatanda. Iniisip ng karamihan sa mga kababaihan na ang pagkawalan ng hormonal ay hindi maiiwasan. At bagamat totoo na, ang mga antas ay malaki ang pagbabago, pagkatapos ng menopause, hindi ito nangangahulugan na wala kayong magagawa. Sa katunayan, dalawa, sa mga pinaka hindi napapansin at kontroladong salik na nakakaimpluwensya sa inyong mga hormone, ay napakasimple kung kailan kayo kumakain at kung paano kayo natutulog. Magsimula tayo sa pagkain. Ang hormonal rhythm ng inyong katawan ay malalim na konektado sa inyong siklo ng pagkain. Sa paglipas ng mga taon, pinag-aralan ko ang mga epekto ng time-restricted eating na tinatawag ng iba ngayon na intermittent fasting sa mga hormone ng babae. Ang nalaman namin ay ang paglilimitan ng inyong pagkain sa isang 10 oras na bintana sa maghapon ay maaaring makabuluhang mapabuti ang balanse ng hormone. Para kay Diana, nangangahulugan iyon ng pagsisimula ng almusal bandang 9 minum sa nanwadi at pagtatapos ng hapunan bago mag-city ng manok. Walang late night snacking, walang hating gabing kainan ng ice cream, binibigyan lang ang kanyang katawan ng isang pare-parehong ritmo. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang makapansin ng mga pagbabago. Tumaas ang kanyang enerhiya. Naging matatag ang kanyang mood. Sinabi pa niya, "Hindi ko alam kung guni-guni ko lang,
pero parang mas buhay ako sa bandang ibaba. Hindi niya ito guni-guni. Ang mga hormone ay mahalaga sa kalusugan ng ari. Sinusuportahan nila ang tissue, ang daloy ng dugo, at ang pagkaelastiko na nag-aambag sa parehong pag-andar at kaginhawahan. Kapag wala sa ayos ang mga antas, nagsisimulang humina ang tissue at gayon din ang inyong natural na lubrikasyon. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagkain sa isang pare-parehong schedule. Pinapatatag nito ang inyong insulin at cortisol na siya namang sumusuporta sa inyong mga sex hormone. Ngayon, pag-usapan natin ang pagtulog. Kung may isang bagay na nais kong seryosohin ng bawat babaeng lampas 60, ito ang malalim at walang patid na tulog ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pambalanse ng hormone na mayroon kayo. Karamihan sa regulasyon ng hormone ay nangyayari sa gabi, sa panahon ng pinakamalalim na yugto ng pagtulog. Kung nakakakuha lamang kayo ng 5 o 6 na oras, o kung nagigising kayo ng maraming beses, pinuputol ninyo ang kakayahan ng inyong katawan na mag-regenerate. Si Diana ay nag-a-average ng mga 5.5 na oras bawat gabi. Isinisi niya ito sa edad, sinasabing hindi na siya makatulog ng mahimbing. Hiniling ko sa kanya na subukan ng ilang pagbabago, walang mga screen 1 oras, bago matulog walang caffeine pagkatapos ng dumas na gnong, at panatilihing madilim at malamig ang silid-tulugan. Sa loob ng 2 linggo, natutulog na siya ng malapit sa 7 oras. At hindi nagtagal. Pagkatapos noon, nagsimula siyang makaranas ng isang panibagong pakiramdam ng pagnanasa, isang senyales na ang kanyang natural na siklo ng hormonal ay bumabalik. Ang mga pagbabagong ito, pag-ooras ng pagkain at pagbibigay prioridad sa pahinga ay hindi lamang nagpapabuti sa inyong pakiramdam. Inilalatag nila ang pundasyon para sa paggaling. Lumilikha sila ng panloob na kapaligiran na kailangan ng inyong katawan upang tumugon sa lahat ng iba pang napag-usapan natin, ang mga pag-uunat, ang pelvic training, ang mindset. Kung walang balanse ng hormone, wala sa mga ito ang gagana ng kasing husay ng nararapat. At narito ang isang bagay na gusto kong bigyang diin, hindi ito tungkol sa paghabol sa inyong 20s. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin sa bahagi ninyo na nais pa ring makaramdam na konektado, may kakayahan, kanais-nais. Hindi kayo sira. Hindi ninyo kailangan ng mga sintetikong hormone o mga himalang gamot. Alam pa rin ng inyong katawan kung paano maghilom at umunlad. Kailangan lang nito ng pagkakataon. Bumalik si Diana para sa isang follow-up visit pagkatapos ng 3 buwan. Ang kanyang hormone panel ay nagpakita ng malaking pagbuti sa kanyang cortisol to estrogen ratio nang walang anumang suplemento. Mukha siyang mas matalas, mas maliwanag ang kanyang mga mata, at sumandal siya ng may tahimik na kumpiyansa na hindi ko pa nakita dati. Pakiramdam ko babae na ulit ako, sabi niya sa akin. Isang tunay na babae, hindi isang lumang bersyon ng aking sarili. Iyan ang posible kapag nakikipagtulungan tayo sa katawan, hindi laban dito. Ngunit kahit na balanse na ang mga hormone at naibalik na ang sirkulasyon, meron pa ring isang hamon na kinakaharap ng maraming kababaihan, isa na bihirang nilang makita na darating. Ito ay tahimik, banayad, at nagdudulot ito ng discomfort nang hindi nila namamalayan. Wala itong kinalaman sa mga hormone at lahat ay may kinalaman sa temperatura. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ang init o simpleng init ay maaring makatulong, nagisingin ang tissue na natulog at buksan ang kaginhawahang tahimik na naglaho sa paglipas ng mga taon. Sikreto 4, gamitin ang heat therapy upang gisingin ang mga natutulog na tissue. Ilang taglamig na ang nakalipas, nagsasalita ako sa isang women's health seminar sa Makati. Pagkatapos ng talumpati, isang babae na nagngangalang Gloria 74, mahinahon magsalita at nakasuot ng isang magandang niniting na sweater ang lumapit sa akin. Yumuko siya at sinabing, "Drapas, nagawa ko na po ang pag-uunat ang mga ehersisyo at nagtrabaho pa ako sa aking pagtulog.
tulad ng iminungkahi ninyo. Mas mabuti na po ang mga bagay sigurado, ngunit meron pa ring parang masikip manhid. Parang nandyan, pero hindi ko lubos na maramdaman. Alam ko kung ano mismo ang ibig niyang sabihin. Ito ay isang bagay na paulit-ulit kong naririnig mula sa mga nakatatandang kababaihan na nakagawa ng progreso, ngunit pakiramdam nila ay mayroon pa ring hadlang na parang may isang bagay na hindi nagigising. Tinitigan ko si Gloria sa mata at sinabing, "Pag-usapan natin ang init. Ngayon hindi ako nagsasalita tungkol sa mga sesyon sa sauna o mga heating pad para sa inyong likod. Ang tinutukoy ko ay ang paglalagay ng init ng direkta sa tissue na nanlamig na nigas at nakalimutan na sa loob ng maraming taon. Kasi hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan na ang tissue ng vulva at ari tulad ng mga kalam ng tendon at mga daluyan ng dugo ay lubhang sensitibo sa temperatura. At habang tayo ay tumatanda, ang mahinang sirkulasyon kawalan ng aktibidad at mas malamig na panloob na temperatura ay nagiging sanhi ng paninikip-paninigas at pag-urong ng malambot na mga tissue. Isipin ang inyong mga kamay sa taglamig, naninigas sila umuurong papasok, nawawalan ng flexibility. Ganoon din ang nangyayari sa ibaba ng baywang, lalo na sa kawalan ng regular na pagka-arouse o stimulasyon. Kapag ang tissue ay malamig at hindi gaanong ginagamit ito, ay naninikip sa paglipas ng panahon. Ang mababang antas ng paninikip na ito ay nagiging bagong normal, at iyon sa maraming kaso ang inilalarawan ng mga kababaihan bilang pamamanhid o kawalan ng pakiramdam. Ngunit narito ang magandang balita, tulad ng pag-init ng malamig na mga kalamnan bago mag-ehersisyo, maaari ninyong dahan-dahang painitin at i-recondition ang sensitibong tissue na ito. At kapag ginawa ninyo ito, maaring mabigla kayo sa kung gaano ito nagiging mas tumutugon, malambot at komportable. Kay Gloria ipinakilala ko ang isang simpleng ritual tuwing gabi na tinatawag kong thermal recovery. Hindi ito magarbong bagay, isang maligamgam na bimpo o maliit na tuwalya lamang na ibinabad sa komportableng init na tubig, hindi nakakapaso, at idinidikit sa vulva sa loob ng limbo hanggang 10 minuto. Ang layunin ay hindi lamang upang painitin ang balat. Ito ay upang payagan ang init na tumagos sa mas malalim na mga tissue na naghihikayat ng daloy ng dugo, oxygenation at flexibility. Sinimulan niyang gawin ito tuwing gabi bago matulog karaniwan ay sa katahimikan ng kanyang banyo, pagkatapos magsipilyo. Pagkatapos ng 2 linggo tumawag siya sa aking opisina. Sinabi niya sa akin, "Dramila, hindi ko alam kung paano pa ito sasabihin, pero pakiramdam ko ay buhay na ulit ako sa bandang ibaba. Hindi ko alam kung gaano karaming pakiramdam ang nawala sa akin hanggang sa naramdaman ko itong bumalik." Iyan ang kapangyarihan ng heat therapy. Ginigising nito ang mga bagay-bagay. Sinasabi nito sa inyong katawan, hoy mahalaga pa rin ang bahaging ito. At bilang tugon nagpapadala ang katawan ng mas maraming dugo, mas maraming sustansya, mas maraming atensyon sa lugar. Sa paglipas ng panahon, ang init na ito kasama ng banayad na masahe ay maaaring literal na muling mag-hydrate ng tissue. Ginagawa itong mas elastiko, mas handang bumukas. Ang ilan sa aking mga pasyente ay nakapansin pa ng mga pagpapabuti sa lubrikasyon at pakiramdam pagkatapos lamang ng ilang linggo ng pare-parehong paggamit, hindi dahil may idinagdag, kundi dahil ang masikip at natutulog na tissue ay sa wakas ay pinayagang huminga muli. Ang pinaka-nagmarka sa akin kay Gloria ay hindi lamang ang pisikal na pagbabagong naranasan niya. Ito ay ang emosyonal. Sinabi niya sa akin na nagsimula siyang makaramdam na mas nakatono sa kanyang katawan, mas komportable sa kanyang balat. Nasanay na akong baliwalain ang bahaging iyon ng aking sarili. Pag-amin niya, ngayon ay naaalala kong akin pa rin ito. Mayroong isang bagay na lubhang nakapagpapagaling doon. Hindi natin sapat na pinag-uusapan kung paano ang intimacy sa ating sariling mga katawan ay maaaring magpanumbalik ng kumpiyansa, hindi lamang sa silid-tulugan,
kundi sa kung paano natin dinadala ang ating sarili araw-araw. Ngayon, kung nagtataka kayo kung ligtas ang pamamaraang ito, lilinawin ko hanggat ang init ay banayad at hindi sobra, hindi lamang ito ligtas. Ito ay nakapagpapanumbalik. Hindi ninyo ginugulat ang inyong katawan. Inaanyayahan ninyo itong muling kumonekta sa isang bahagi ng sarili nito na napabayaan. At narito ang bahaging nakakatuwa. Para sa akin maraming kababaihan na isinasama ang kasanayang ito ay nagsisimulang makapansin ng mga banayad na pagpapabuti sa pagkontrol sa pantog, pagiging sensitibo kahit nasa postura. Iyon ay dahil ang pelvic region ay masalimuot na magkakaugnay. Kapag nagising ang isang bahagi, madalas sumusunod ang iba. Ito ay tulad ng pagtunaw ng isang bahagi ng inyong sarili na na-freeze sa oras. Ngunit narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan, isang bagay na taya ko ay wala pang nagsabi sa inyo. Kahit na may init pag-uunat pagtulog at mga gawin na nagbabalanse ng hormone, maaring meron pa ring isang bagay na tahimik na gumagana laban sa lahat ng inyong pag-unlad. Isang bagay na napakakaraniwan, napaka-araw-araw na madalas itong napapabayaan. Ang tinutukoy ko ay ang mga nakatagong gawi, mga bagay na ginagawa ninyo ngayon, madalas nang hindi namamalayan na dahan-dahang sumasabotahe sa inyong paggaling. At maliban kung tutugunan ninyo ang mga ito, maaring binabaliwala ninyo ang lahat ng inyong pinaghirapan nang hindi man lang nalalaman. Pag-usapan natin ang 4 na pinakakaraniwang pang-araw-araw na pagkakamali na tahimik na nagdudulot ng panunuyo at discomfort at kung paano ang pag-aalis sa mga ito ay maaaring magbukas ng buong potensyal ng lahat ng iba pang mga pamamaraan na tinalakay natin. Sikreto 5 alisin ang mga nakatagong pumipigil. Ano ang nagpapalala nito? Ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang tagumpay sa kalusugan ay hindi nagmumula sa pagdaragdag ng higit pa. Nagmumula sila sa pag-aalis ng kung ano ang tahimik na pumipigil sa atin. Hindi ko malilimutan si Aling Maria, isang 70 taong gulang na dating nurse mula sa Davao na lumapit sa akin. Matapos subukan ng lahat, ginawa niya ang mga ehersisyo. Gumagamit siya ng banayad na dilators. Binago niya ang kanyang dieta, nagsimulang matulog ng mas mahusay kahit nagsimulang gumamit ng heat therapy tuwing gabi. Ngunit gayunpaman ang kanyang pag-unlad ay mabagal nakakadismaya. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata at nagtanong, "Ano po ang kulang, Dr. Rapaz? Ginagawa ko naman po lahat ng sinabi ninyo." Doon ko siya tinanong ng ibang katanungan, "Ano pa po ang ginagawa ninyo na hindi dapat?" Huminto siya, pinag-isipan ito at pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang katotohanan mga oras ng pag-upo. Araw-araw sa kanyang paboritong upuan, isang panggabing baso ng alak na tahimik na naging 2 ang pang-araw-araw na antihistamine para sa mga allergy na hindi kailanman nasuri muli sa kanya at ang stress mula sa pag-aalaga sa kanyang asawa na kinikimkim niya upang manatiling malakas. Ang kinakaharap ni Maria ay hindi kakaiba. Sa katunayan nakikita ko ito sa lahat ng oras sa mga nakatatandang kababaihan. Kahit na may tamang mga gawi, maaaring huminto ang pag-unlad. Dahil sa maliliit pare-parehong mga inhibitor, pang-araw-araw na mga salik na tahimik na naghihigpit sa daloy ng dugo, nagpapatuyo ng mga tissue at pumipigil sa mga hormone nang hindi natin namamalayan. Ang una at pinakanakapipinsala pag-upo. Mukhang simple ngunit ang paggugol ng halos buong araw sa pag-upo, lalo na kung may masamang postura, ay nagpapahina sa pelvic floor, naghihigpit sa sirkulasyon sa pelvic region at binabawasan ang kakayahan ng katawan na mag-oxygenate ng mga mahahalagang tissue. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang nito pinupurol ang pagiging sensitibo, literal nitong hinihikayat ang atrophy. Mayroon akong mga pasyente na nakakuha ng kapansin-pansing pagbuti sa kaginhawahan at lubrikasyon sa pamamagitan lamang ng mas madalas na pagtayo araw-araw na paglalakad
at paggamit ng unan na nagbabawas ng presyon sa perineum. Ang pangalawang nakatagong salarin ay ang alkohol. Ngayon, hindi ako narito para manghusga. Marami sa atin ang nasisiyahan sa isang inumin at sa katamtaman hindi ito ang katapusan ng mundo. Ngunit para sa mga nakatatandang kababaihan, ang alkohol ay higit pa sa pagpurol ng inyong mga pandama. Ginugulo nito ang mga hormone, nagde-dehydrate ng mga tissue, lalo na ang sensitibong tissue ng ari at maaring magpalala ng panunuyo. Kahit na maliit na halaga, ay maaring magkaroon ng pinagsama-samang epekto sa paglipas ng panahon. Nang bawasan ni Maria ang kanyang pag-inom sa 1 beses 3 gabi sa 1 linggo, napansin niya ang isang malaking pagkakaiba sa kanyang pangkalahatang kaginhawahan sa loob lamang ng 2 linggo. Ang pangatlong bagay na tiningnan namin ay ang kanyang gamot. Mahigit 1 dekada na siyang umiinom ng antihistamine para sa mga allergy at 1 SSRI para sa banayad na pagkabalisa. Pareho sa mga ito, bagamat epektibo para sa kanilang mga layunin, ay kilala na may epekto ng pagpapatuyo at maaring magpababa ng libido. Nakipagtulungan ako sa kanyang primary care physician upang tuklasin ang mga alternatibo na mas maliit ang posibilidad na makagambala sa kanyang kalusugang sexual. Sa loob ng 1 buwan, mas mabuti na ang kanyang pakiramdam, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. At iyon ang nagdadala sa akin sa huli. Madalas na pinaka-napapabayaang salik-talamak na stress. Ito ay isang bagay na natutunan ng maraming kababaihan, lalo na ang mga nakatatanda, na tiisin ng tahimik. Dinadala nila ang mga pasanin naglilingkod sa iba, nagtitiis ng walang reklamo. Ngunit nag-iingat ng tala ang katawan. Kapag nasa ilalim kayo ng patuloy na mababang antas ng stress, nananatiling mataas ang inyong mga antas ng cortisol. Ang cortisol ay kalaban ng inyong mga sex hormone. Pinipigilan nito ang inyong mga daluyan ng dugo, pinapahina ang inyong pagtulog, at pinapanatili ang inyong nervous system sa fight-or-flight mode. Nang tanungin ko si Maria kung ano ang ginagawa niya para mag-relax, tumawa lang siya at sinabing, "Wala po akong oras para diyan." Ngunit nagtrabaho kami sa pagbabago niyan. Nagsimula siyang maglaan ng 10 minuto tuwing umaga upang umupo ng tahimik na may 1 tasa ng tsaa at walang telepono. Naglakad siya sa labas para sa sariwang hangin tuwing hapon kahit sa paligid lamang ng block. Nagsimula pa siyang magsulat sa journal ilang gabi. Sa 1 linggo, isang bagay na sinabi niyang parang nakakahiya noong una, ngunit mabilis na naging paborito niyang bahagi ng araw. Nagbigay ito sa kanya ng pahintulot na sa wakas ay maging tapat sa kanyang sarili. Hindi kalabisan na sabihin na ang pag-aalis sa mga nakatagong inhibitor na ito ay nagbago ng lahat para sa kanya. Bumuti ang kanyang daloy ng dugo, bumalik ang kanyang enerhiya, at oo, kitang-kita ang pagtaas ng kanyang kaginhawahan at pakiramdam. Pakiramdam ko po ay sa wakas, ay nakaalis na ako sa sarili kong daan. Sabi niya sa akin sa kanyang huling check-up. At iyon mismo ang punto. Madalas ang dahilan kung bakit hindi nakukuha ng mga kababaihan ang mga resultang gusto nila ay hindi dahil hindi sila nagsisikap ng husto. Ito ay dahil hindi nila namamalayan na nilalabanan nila ang kanilang sarili. Sa pamamagitan ng pagtukoy at pag-aalis ng kung ano ang tahimik na sumisira, sa inyong pag-unlad, gumagawa kayo ng puwang para mangyari ang tunay na pagbabago. Ngayon malayo na ang inyong narating. Natututunan ninyo ang 5 makapangyarihan at praktikal na sikreto na sana'y mas maagang nalaman ng libu-libong nakatatandang kababaihan. Ngunit bago ko kayo iwanan ng mga huling saloobin, gusto ko kayong tanungin ng isang bagay. Paano kung ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa inyong katawan, kundi sa kung paano ninyo nakikita ang inyong sarili? Paano kung ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pagiging komportable, kundi sa muling pag-angkin ng kumpiyansa, kontrol at koneksyon na inakala ninyong tuluyan nang nawala? Pagsama-samahin natin ang lahat
at pag-usapan kung ano ang nangyayari kapag ang isang babae ay sa wakas ay nagsimulang mamuhay muli mula sa lugar na yon ng tahimik na kapangyarihan. Konklusyon, ano talaga ang kahulugan ng muling pag-angkin sa iyong pagkababae pagkatapos ng sinta? Ginugol ko ang mahigit 3 dekada sa pag-upo sa tapat ng mga babaeng tulad ninyo, masisipag tapat na mga kababaihan na ginawa ang lahat ng tama para lamang maramdaman na pinagtaksilan sila ng kanilang mga katawan sa huling yugto ng buhay. Nakita ko ang tahimik na pagkadismaya, ang hindi masabing kahihiyan, ang kabiguan na dumarating kapag tumingin kayo sa salamin at hindi nakikita ang babaeng dati kayo. At nakita ko rin ang isang bagay na makapangyarihan. Nakita ko kung ano ang nangyayari kapag ang mga parehong kababaihan na iyon ay huminto sa pagtanggap sa paghina bilang isang tiyak na konklusyon at nagsimulang lumaban muli para sa kanilang sarili. Baka isa kayo sa kanila. Baka sinubukan ninyong magpanggap na hindi kayo nababagabag nito. O baka sinisi ninyo ang inyong sarili. Baka sinabi ninyo sa inyong sarili na edad lang ito na dapat kayong maging maswerte na buhay pa at ang pag-aalala sa inyong pakiramdam o kasiyahan ay karangyaan. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo ang isang bagay na sinabi ko na sa hindi mabilang na iba pa, sa aking klinika, hindi po ito karangyaan. Ito po ay pagkakakilanlan. At pinapayagan kayong magnasa ng higit pa para sa inyong sarili. Natutunan na ninyo ngayon ang 5 napakatotoo at praktikal na sikreto na sana'y mas maagang nalaman ng libu-libong nakatatandang kababaihan. Nakita ninyo kung paano ang daloy ng dugo ay ang unang linya ng depensa at kung paano ang isang simpleng pang-araw-araw na kasanayan tulad ng pelvic floor training ay maaaring magsimulang baligtarin ang tahimik na pagkupas na nangyayari sa loob ng maraming taon. Natuklasan ninyo na ang inyong katawan ay may nakatagong pagkaelastiko sa loob ng mga tissue nito at na sa matiyaga at banayad na pangangalaga, maaaring bumalik ang ilan sa nawalang kaginhawahang iyon, minsan ay higit pa sa inaasahan. Ginalugad ninyo ang kapangyarihan ng mga hormone at ang hindi kapani-paniwalang papel na ginagampanan ng tamang oras ng pagkain at kalidad ng tulog sa pagpapanumbalik ng inyong natural na balanse, hindi lamang para sa enerhiya at sigla, kundi para sa pag-aayos ng tissue at lubrikasyon. Natututunan ninyo kung paano ang heat therapy, isang bagay na kasing simple ng isang maligamgam na tuwalya, ay maaaring muling buhayin ang tissue na naging manhid at malamig sa paglipas ng panahon at tulungan itong maging malambot, flexible at buhay muli. At sa wakas nakita ninyo na ang inaalis ninyo ay kasing halaga nang idinaragdag ninyo ang mga oras na ginugugol sa pag-upo, ang tahimik na stress, ang mga gawi at gamot na sumisip-sip ng inyong sigla at gumagana laban sa lahat ng sinusubukan ninyong itayo. Ngunit higit pa sa siyensya, higit pa sa mga pamamaraan, mayroong isang bagay na mas malalim dito. Ang mga sikretong ito ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan. Ang mga ito ay tungkol sa muling pag-angkin sa isang bahagi ng inyong pagkababae na sinabi sa inyo ng napakarami na kalimutan na. Ang mga ito ay tungkol sa pag-alis ng tahimik na kahihiyan na madalas sumusunod sa mga tumatandang kababaihan sa silid tulugan, sa kanilang mga relasyon at sa kanilang sariling mga isipan. At higit sa lahat, ang mga ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa inyong sarili, sa inyong kasiyahan, sa inyong kumpiyansa, sa inyong karapatang makaramdam na buo muli. Naiisip ko ang mga babaeng tulad ni Aling Gloria na natagpo ang bumabalik ang pakiramdam matapos ang mga tao ng pamamanhid. Tungkol kay Aling Helen na natagpuan ang isang tahimik at pinaghirapang kaginhawahan at hindi mapigilan ang pagngiti. Tungkol kay Aling Diana na pumasok na nag-aalinlangan sa kanyang sarili at lumabas, makalipas ang ilang linggo na mas tuwid ang tayo, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. At si Aling Maria na natuklasan ang mga bagay na kailangan niyang itigil at sa wakas ay binitiwan
Ang bigat na mag-isa niyang dinadala. Ang mga babaeng ito ay hindi naging ibang tao. Bumalik sila sa kanilang sarili. Naalala nila kung ano ang pakiramdam na mamuhay mula sa kanilang sentro na dalhin ang banayad, ngunit hindi maikakailang enerhiyang pambabae na hindi sumisigaw, ngunit naroroon lamang. At gusto ko rin iyan para sa inyo. Wala akong pakialam kung gaano na kayo katanda, gaano na katagal, o gaano kalayo sa tingin ninyo ang inyong pagbagsak. Naaalala pa rin ng inyong katawan, naghihintay ito sa inyo na magpakita para dito at mas matatag ito kaysa sa ipinaniwala sa inyo. Ang nawala ay maaaring muling gisingin. Ang pinatahimik ay maaaring marinig muli. At baka ngayon ay nag-aalinlangan pa rin kayo, nag-iisip kung sulit ba ito, kung huli na ba. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung ano ang nakita ko babae sa babae, hindi kailanman huli, upang magsimulang magpakita para sa inyong sarili. Hindi kailanman huli upang maging proud muli sa babae sa salamin. At hindi kailanman huli upang muling angkinin ang koneksyon sa pagitan ng inyong katawan at ng inyong pagkakakilanlan. Kaya magsimula sa isang bagay, isang pag-uunat, isang paglalakad, isang magandang gabi ng tulog, isang pangako na tumayo sa halip na umupo, isang tahimik na sandali kasama ang inyong sarili sa salamin kung saan hindi kayo umiiwas ng tingin. At pagkatapos ay magpatuloy. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa momentum. At kapag nabuo ang momentum na iyon, kapag nag-align ang mga gawi, kapag nawala ang mga hadlang, hindi lamang ninyo mapapansin ang mga pagbabago sa kaginhawahan. Mararamdaman ninyo ang mga pagbabago sa presensya, sa kapangyarihan, sa kapayapaan. Iyan ang tunay na kahulugan ng muling pag-angkin sa inyong pagkababae pagkatapos ng 60. Hindi para maging isang taong mas bata, kundi para maging isang taong ganap na buhay muli. Ang pinakamahalagang aral mula sa ating talakayan ngayon ay ito: ang inyong katawan ay may pambihirang kakayahang maghilom at magpanibago sa anumang edad. Hindi kailanman huli upang gumawa ng mga proaktibong hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan at isang mas kasiyasyang buhay. Ang pagyakap sa pagbabago, kahit na maliit at tuloy-tuloy, ay maaaring humantong sa malalim na mga transformasyon, hindi lamang sa pisikal, kundi sa inyong diwa at kung paano kayo nakikipag-ugnayan sa mundo. Kung nakaugnay sa inyo ang impormasyong ito, o kung may kakilala kayong makikinabang dito, mangyaring ibahagi ang artikulong ito. Hinihikayat ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba kasama ang inyong mga saloobin o tanong. Ginagawa ko ang lahat para mabasa ang mga ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at pagbawi ng inyong sigla. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkasama.